pagabi-abi sa dakong kalipay nga niya na usab kita karon nga makiguban sa pagtuon na usab kung unsaon nato pagpalig-on ang atong panimalay dili lamang karon nga panahon apan bisan pa hangtod sa eternidad. Busa matag karon og unya atong ginatun-an kung unsaon pagpalig-on sa atong panimalay. Kay aron nga kining malig-on nga panimalay mahimo nga magmalipayon. Wa kita laing tumong. Dili isalapi, dili kadungganan, apan ang kalipay mao gyud ang atong tumong nga ang magtiayon ang panimalay makabaton og kalipay. Apan sama sa akong gipahinumdum sa matagabi nga ang malipayon nga panimalay ato lamang babatnan kung ang Dios anaa sa atong panimalay. Karon nga gabi mga kaigsunan, honey, where is the money? 6 keys to financial success. Karon magahis ko tag kwarta. Kay ang gugma nga walay kwarta, pasmado. Hinungdan nga magahis ko tag kwarta. Kay di ta mabuhi og gugma-gugma lang, kinahanglan pakapinan og bugas og sudan mga kaigsunan. Apan atong pagaiskutan mo, unsaon nato pagdumala ang atong paninapi. How to manage the expenditure of our money. Unsaon nato na? Niangunom ka mga yawe alang sa maong kalampusan. Kwarta. Tanawa ang survey mga kaigsunan nga gihimo didto sa nasod sa Amerika mahitungod sa kwarta. Og nagingon ang istatistika nga ang kwarta mao'y hinungdan sa daghang panagbangi sa magtaayon. Atong tanawon, all recent studies indicate that married couples quarrel over money more than anything else. Ang survey nga gihimo sa Amerika, kadaghanan sa panag-away sa panimalay, kwarta ang hinungdan. That economic factors are closely related to marital stability and critical to marital adjustment, and that economic stress is a major cause of marital failure. Unsa kuno? Ang ekonomikanon nga bahin sa kaminyoon, may kalabutan sa kalig-on sa panimalay, ug gani kini magahatag kanato og estabilidad sa atong relasyon. Og nag-ingon ang maong sinulat, ang kawaladon sa ekonomikanong kahimtang maong pinakadako nga hinungdan sa kapakyasan sa kaminyoon. Economic stress is a major cause of marital failure. Busa atong pagatun-an kini kung saan nato pagdumala ang kwarta. Niya pa, money independence. Kana bang independente ka na? Ang asawa may trabaho, ang bana may trabaho. Niya. Sumala sa research, nagingon ang mong author, I am convinced that one of the reasons young married couples divorce so readily today is because the wife is not dependent upon her husband. Whenever difficulties and pressures arise, she can say, I don't have to take this kind of thing. I can live by myself. Kadaghanan kuno sa mga batanon nga mga minyo managbulag tungod kay ang bana may trabaho, ang asawa may trabaho, pag banagbangi moingon ang asawa kay wa man magsalig sa kwartas bana. Hoy, di pud ko mulahutay mauning atong relasyon. Nga ano ba magbulag? Total na naman ko'y trabaho. Dito na, sugod na. Hadlo ko matagbulag nga, nurse man pud ko. Diha na mga kaigsunan. Kini di ang may trabaho pikas-pikas, usapod ni nga problema sa panagbulag, kay mabikil o gamay, wa may muhawid, kay pulos man sila mabuhi. Lahi man ang way trabaho ang usa kay, kining way kwarta, magpailob ka naman lang yun, bisag abugon ka. No? Bisag hingin lang ka, di lagi ka mo erog kay, o sa may mong ipliti, stressy ka, duwa man kay panapi.
So, nipilit ang kaminyoon. You see? Apan di na maayo mga kaigsunan. Okay, ato ng padayonon. Niyang tambag, alang sa Kristohanon nga panimalay, ang kwarta gikinahanglan nga maoy panagsaluhan apan dili tinubdan sa gahom. Did you get the point? Money should be shared as a resource, but not the source of power. Dili may tinubdan sa gahom. When money is used as a source of power, it becomes a cause of problems. Kung ang kwarta mo na hinungdan sa gahom nga babatnan sa tao, nan kana nakadaot sa kaminyon. May tendensya manggod mga kaigalaan nga kung ako anak og saop, ang akong gisaopan kalubihan nga dako, dayon sa pagkadakong swerte nagkauyab mi sa anak sa among amo, dahil nagkaminyo mi, pagkaminyo mi niini ang tanaw sa pikas, saop lang gihapon ko, dili ko bana. Mauna, nga pagbaligyag kupras, pasaan-pasaan ang bana, di makahikap sa halin kay usa o mga anak magkagsaop. See? So, ang kwarta mo ay tinubdan hinoon. Ang balaang kasulatan, interesado kayo mahitungod sa paninapi. Gani, 40% sa sugilano ni Dionysos sa Biblia, naghisgot og paninapi. Can you imagine that? 40% of Christ's stories in the Bible is all about money. Therefore, ang paninapi, gikinahanglan sa matagtao mga kaigsunan. Tanawa ragod, ang sugilanon nga gihatag ng Isus, ingon niya may tulo ka mga tao nga gisaligan og kwarta sa usa ka galon nga milakaw. Ang usa gihatagan og 5 ka kantidad, 5 talents nga kwarta. Dayon, sa diha nga miuli ang amo, niingon ang maong ulipon, imo akong gisaligan sa 5 talents, kini karon ako nakaginansya og laing 5. Ingon ang agalon, well done, good and faithful servant. Maayo, masaligan nga galon. Muarita sa laing tao nga gisaligan. Agalon, imo akong gisaligan sa 2 talents. Karon nakaginansya ko laing 2. Ingon ang agalon, well done, good and faithful servant. Maayo, masaligan nga ulipon. Aniya sa ikatulo nga gihatagan mga kagalaan, mga kaigsunan. Ingon ang nakadawat og usa agalon, nahibalo ako nga ikaw istrikto ka nga pagkatao. Busa nahadlo ko basig mabankrupt noong ko, usara ba gyud imong gihatag. Ang akong gihimo, akong gitago ang kwarta, gilubong nako sa yuta. Busa ang usa nga imong gipiyal nako ni ara gyud usara gihapon. Panagingon ang agalon, you wicked lazy servant. You see, God is particular of financial management. Mga karong gabi magahisgot kita kung saan na ito pagdumala ang atong paninapi, because Christ Himself is after of the good financial management. Sekreto numero 1 mga kaigsunan, gamito nato ang gitawag two-partner plan. No? Kinahanglan managkasanga partner, managkauban sa pagdumala sa paninapi. Adunay 4 ka mga pamaagi sa pagdumala sa paninapi. Hisgutan ko kining 4, dayon tanawa og asa ka muniini nga pamaagi sa pagdumala sa kwarta. Okay? So karon atong tanawon mga kaigsunan. Plan A, usa ka plano, usa ka sistema. One boss plan. Sa ato pa usaray nagbuot sa kwarta. Ang mahitabo mao, ako may nangita, this is my money. Ako may nangita, mao na nga ang nangita, kalit lang nga nagsakay og taxi, pagkanaog nanay karaoke nga dala. Ingon na nga sa dad, ni palit kag karaoke bag o pa ba ata nagpalit ko. Ayaw lang kakuan, ako may magbayad, dili man ikaw. Hilom kayo ang way kwarta mga kaigsunan. Kay naaraman sa balay ang asawa, tiglabag lampin,
tigpahid-sipon sa bata, no, tigpuphog mga tae. So pag yun sa bana, ay reklamo diya, mami, di man ikaw magbayad, ako man. Ay, oo, tama, no, ikaw man diya, okay. So mao na, one boss plan. Ako ning kwarta, ako'y magamit sa akong kagustuhan. Dad, asa naman na ito kwarta? Nga si pangutan naman, kaya di bang ikaw mo'y nangita? So ask no questions, kaya wa man kay pangita. Subuutan kayo ang way pangita, mga kaigsunan. Kay kining way ato, di man gyud ta magreklamo, mga kaigsunan. Hinaot unta nga wa mo ni anak nga plano, mga kaigsunan. Gani niini nga sistema nga usay nagbuot sa kwarta, usay nangita sa kwarta, ang mahitabo ang asawa doon na siya'y allocation. Okay, mami, mauni ang imo para sa sabon, kini para sa grocery. Ayaw hagdumala na ha? Kay ikaw ra ba yung patakataka rin yung kagasto. Pakapinan pa yung istorya, mga kaigsunan. Unya ang asawa, wa kahibalo og pilay income sa bana. Dad, pila mi day imong sweldo da City Hall? Ay sig pangutana mo ra magkag-auditor. O sa mga tagakuha? Huh? Ay, oo to. No. So, hilom ra yun ang asawa, mga kaigsunan. Unya, di makahibalo sa mga kagastuhan, unsay gibayran, unsay mga utang nga gipangbayran. Dayon, ang way panapi, mangutana ganig mo ingon, honey, where is the money? Magwald ang initag kwarta, ang asawa, tago na lang sa imong kinabuhi kay masuko ang bana kung kuti-kutihan kung asa na ang kwarta. Dili ni plano sa Ginoo. Ladies and gentlemen, one boss plan is not the plan of God. It is not the plan of God to have a happy family. Kay nagingon ang Ginoo kamo na sayod. Nga ang magbubuot sa yuta ang mga hintil mo'y magabuot kaninyo. Apan dili unta kini mahitabo alang kaninyo, mga kaigsunan. This is not the plan of God, mga kaigsunan. Nga ang usar ka tao may magbuot, kay kana nga sistema, trabaho na sa walay Diyos, mga hintil. Nga ang usa mo buot sa usa, yet it shall not be so among you. This is not the plan of God, ladies and gentlemen. Okay, adto na po ta sa plan B. Ang plan A, usaray boss. Ang plan B, the two boss plan. Okay, duha na ang magbuot. This is my money. Ulain po. May panapit mang usa. So ang bana na yun, ako ning kwarta. Ingon ang asawa, ako pod na apo ko'y kwarta. So iya silang tipig. Taguin ang imo. Taguan po na ko ning ako. Okay? So, ang mahitabo, niini mga kaigsunan, I'm sorry. Mao, tungod kay matag-usa, magatago magkwarta, nan, ang income sa usa, wa masayod ang usa. Dad, naman ko mo'y bonus City Hall, wala ay, wag aprobahan ni Arroyo, lahi, wala. Ha? Ang bonus. So, ilang gitago sa sekreto ang ilang income. Dayon, mami, na may kay kwarta na puy ako, nala, sabuta. Ang sabalay, imo. Ako ang tuition. Turno-turno na sila, mga kaigsunan. Okay. Ang kwan, imo na, may mga assignment, mga kaigsunan. Na kaya ng usahay kay nahut na magkwarta, maingon nga, hani, asan mo na yung kwarta? Ikaw, asan po imong kwarta? Dito na. Kumbate ng mga kaigsunan. There's a fight. This is not the plan of God's family. It violates the philosophy of marriage. Nga naman, what is the philosophy in marriage, mga kaigsunan? Unsa man day? Marital disputes over money often are not really over peso and cents, but over who controls the spending. The fight in the family about money is not the amount. It is not the peso. It is not the 1,000 of pesos.
But the fight in the house is who controls the expenditure. Ang panaglalisan di ay mo, kinsay magbuot sa kagastuhan sa balay. Yes, unsa man day ang filosofiya ni ining kaminyon. Tanawara, ang Biblia nagingon busa sila dili na duha kung dili usa na. Pinaagis kaminyon sa lawas ng buluhaton sa sexual nga buluhaton, nausa na sila. Ngano nga ang kwarta di man mausa? Gitugya na ang lawas sa babae ngadto sa bana, ug ang bana gihatag na ang iyang lawas ngadto kaniya. Nalimot sila that sexual unity ought to be symbol of oneness in all other areas of family life, including family finance. Ang pagkayusa ay sa unod nga duha nga namong usa, apil nga mahiusa ang bulsa, mga kaigsunan. That is the philosophy of the married life. Okay, adto ta sa ikatulo, plan C. Two-partner plan. Wow, maayo ni, no? Okay. Pag dunay ilang kwarta, dili na kwarta sa bana, di na kwarta sa asawa, but what? Not my money, not your money, but unsa mga kaigsunan, our money. So mga bana, niini nga plano, ayaw na magmingon, asa naman ito akong kwarta? Dili na. Asa tong atong kwarta? Okay? Muna, makapalit mong sakyanan, kung ara dito sa akong kutsi, ang asawa naglurat-lurat ang mata, di ko apilan sa pagkatagiya. Kay ako man. Ingon ang helper, kuha dito, kaya doon ako'y nalimtan sa akong kotse. Ingon ang asawa, sabay ka ako, ana. Ang pagtrapo ra yun, mo'y ako. Kaluoy, no? Okay. Not my money, not your money, but our money. Wow, this is beautiful. It is our income. Therefore, sa mga dagko nga mga kagastuhan, kamong duha maoy magsabot. Ang ipalit og isda, wa nay labot ana ang usa. Pero kung magpalit na ganing mga dagkong mga butang, duha nay magplano, mga kaigsunan. Dayon ang mag-budget, mga kaigsunan, sila na mao'y magsabot-sabot, unsao nato pag-budget ang atong kwarta. Dayon kung musulod og utang, dili lang kay pagpaningil, diha pa nakahibalong nga utangan day ang bana. Nang, sa mga to, si Manong nakautang man dito, ha? Sa may giutang? Ay kato. Therefore, mahitungod gani sa utang, kinahanglan duha ang magdesider og mangutang namo. Kung kamo magatigom og kwarta, kinahanglan kamong duha ang magsabot pilay tigumon. Di kay ang asawa sigig, no? Sigig pang sweetik og kwarta niya, taguon wa kay balong bana. May asa man ditong kwarta. Ay, balo ka karon mahal ang mga grocery man. Wala karon ang kalibo, usar ka putos, wala na. Pero dahil giswitik ang kinintos kay dunay savings. No! Mag-savings gani, kinahanglan masayod ang bana, masayod ang asawa. No? Okay. Sunod. This is the plan for the family of God. Mao ni ang plano sa Dios unsaon pagdumala ang atong pananapi. Gawas kung dili mahimo nga duha ang magdisdisni through gambling, alcoholism, or drug addiction, this is not practical. So dili mahimo nga kamong duha magtipig og kwarta. Kamo ang mag-decide kung ang usa sugarol, palahubog, drug, di na magsilbi nga imo pa nang sabot-saboton. Ambot lang, di na ko kabalog usaon nyo nagdumala. Kay lisod, rapag yun mo ikasinabot ng hubog. Maayon na good mo in English, basta mahubog. So di nakakasabutan na. See? So, mo na yung mga exemption, mga kaigsunan. The balance of power in family is often tipped
in favor of the partner earning more money. That he or she who earns most has the tendency to exercise the right to make major decisions because of his or her greater income. Kung sabot ipasabot. Ang mahitabo di is panimalay nga uban mao ni. Kung kinsa ang may dakog sweldo o dakog kita, maoy may dakong tingog sa balay. Ang gamay kita, gamay tingog. Manager man sa bangko, ang bana, unya manilhigay man sa merkado skugon ang asawa, busa ang manager mo ay dakog tingog, ang manilhigay sa kugon nga market, gamay tingog. Mao ni ang nahitabo sa ubang panimalay. Nga ang muhatag og dakong desisyon, ang dakog kinitaan. Nakaron kung ang asawa na aras panimalay, housekeeper, nag-ariglar sa balayag mga anak, paminaw ragod mo, pag-ingon sa interview, Mister, unsay trabaho sa imong asawa? Wala. Wala'y trabaho ang asawa? Unsa man mura magbuaya nga gabuad-buad sa init sa adlaw, wa gyud mo'y trabaho? Kini di ay trabaho mga kaigsunan sa panimalay. Kanang mga trabaho sa balay, di na trabaho. Kanang inyo din panglaba, kanang paglungag ninyo, kanang sigukod sa mga bata nga mga siaw, liwat sa amahan, di dahil na trabaho. Ha? Mga bana, paminaw mo, I would like now to defend the women kay kagdaghanan sa mga babae, medyo alkansi. Ang ubang mga bana nagunauna nga ang ilang asawa na bilin sa balay, way trabaho. Kay sila mo drive tricycle, pag-abot sa balay sila, kung ikikapoy mo, nang grabe nga mamandar, nag-init na magtubig. Kapoy baya. Wa niya una nga ang panglaba, kapoy pod. Sa pagkatinood, ang atong asawa nga naas balay, naay trabaho. Ang problema lang, wa ni mo sweldohi. Muna ang tinood. O di mo mutuo mga bana nga ang trabaho sa balay kapoy, testingin ninyo, kaya ko ni-testing ko. Kining mag-lecture, mag-yuta, kinahanglan, ato yung eksperimentuhan. Ingon na nga ko ang asawa nga pang, muadto sa ko sa amo, muli sa ko. O sige, uli siya. Kung sa magkakadugay, kasi mana, sige. Gagmay pa ang mga bata, mga kaigsunan. Wa may katabang kay sugod pagod panginabuhi. Ang abuhan sugnod pagyud sa kahoy. Naatol pagyud nga napalit na ako nga kahoy awp-awp. Akong mata mo naghubog mga kaigsunan hinuyop. Diha na ko nakasabot unsay trabaho sa balay. Pagmata sa mga kabataan, tulong among mga anak, elementary ang duha, ang gamay na apas balay. Pagmata, tuana, gubot na daan, wa pa mangguwa, nagkakumbate na sa kwarto. Shhh! Na, pero ako yung ito na akong kaugalingon, magmapailobong yun kay Pastor God. Pailob. Hikay na ko sa pagkaon mga kaigsunan, mga bata, naligo na sa banyo. Dito sa banyo ang duha, kumbate gihapon. Kung pagtarong mo ha, okay. Lingkod na sa lingkuranan, nga una. Ni mata ang manghod. Pagmatas manghod, to ana, basa na mga kaigsunan ng banig. Kina. Ni ana ang trabaho nga isakto. Paglingkod na sa tulo, naipit ang gamay, gipaak ang maguwang, nadatugan ang manghod, silang tulo kumbate, kuha kog bunal, pero tanato na ako sa bintana, kaya ako'y silingan. Kining pastor, abi ninyo, Igson, maayo mong mga membro ko, masuko umuukir sa inyong magsiningitay mo. Abi ninyo, ang kadaghanan nga mamatyan sa pastor, heart attack. Kaya di may makapahungaw sa among kasuko. Hana-hana na kog bunal, ingkog liso din yung mabiling tagbalayda. Okay, kiat nang doon, dritso nag-iskulahan. Pag-atog iskulahan, naihugason, hugas ko. Pag humaghugas, nailabunon, laba ko. Wa pa mga panglaba, tinglungag na sa udto, lungag na pod ko. Ingko, wa may day pagkahuman ng trabaho sa babae? Why pagkahuman ang trabaho sa babae?
Paglungag, na ng mga bata, nagdaga na. Kaon. Pag humagkaon, liwat man sa ako, muikis maghugas og plato. Asa ni mo madakpi ang mga bata? Pag humagkaon na, lipat ko, daga na. Kuha na. Ako na po'y hugas. Hugas na po. Napa may labunon, laban na po. Igo na kahumaglaba, nanguli ng mga bata, lungag na po. On and on mga kaigsuunan, balik-balik ang trabaho abi ninyo. Nagsigi na kong ampo, Ginoo, tanduga ang kasing-kasing ni Mrs. Serrano. Nga unta mo uli, dili pa ang usa ka semana. Kada batsilor nga muhunong sa atbang sa balay, inig ka na og murag ang akong nakita ang biti sa akong asawa mga kaigsuunan. Kung di mo muto mga bana nga ang trabaho sa balay, dili masayon, testingin ninyo kamo ang mabilin ang inyong asawa mo'y mulakaw. Dayon pagpangutana unsay trabaho sa inyong asawa, wala. Agoy, unsa ba na ng asawa hana? Gapauga? Ingon ni Rina Jimenez David, writer sa Daily Inquirer, kanang at large nga kulo, matod pa niya. Maayo mong mga bana kayo magtrabaho mo makita sa publiko nga kamo nagtrabaho. Kami di mi makita kay to armis banyo. Maayo mong mga bana kayo nagtrabaho, kita mo nga nagkasingot. Kami way nakakita sa namumpo migtais bata nagtabyog sa duyan nga gihilantan, way nakakita namo. Maayo mong mga bana kay pagkaabot sa Disyembre na amoy bonus. Kami, unsa may bonus namo. Maayo man mo, kay kung buutan mong trabaho, na ay inyong increase sa salary. Kami, unsa may increase nga inyong ihatag mga bana? Maayo mong mga bana, matod pa niya, kay kung buutan mo sa trabaho, makadawat mo og plaque of appreciation, most outstanding worker, plaque of appreciation. Kami nga mga asawa na asbalay, kinsay mo hatag na mo og plaque of appreciation, most outstanding mother. Pila kaninyo nga mga bana nga nakahatag og plaque, most outstanding mother ang inyong asawa. Ako nga lecturer, wa papod ko katag. You see? So karon, kwentahon nato mga bana, paminaw gyud mo maayo. Pila gyud utang nato sa atong asawa kanang giingon ninyo nga way trabaho nga naas balay. Okay. Butangan ko na itong kantidad. Okay? Ang paglungag, uskalibo ang iyang sweldo sa asawa. Ang pagpanglaba, uskalibo ang bulan. Ang pag-ariglar sa batang gamay, uskalibo. Ang pag-ariglar sa balay, silhig, iskrab, ugon sa depara, uskalibo. Pilay imong utang kada bulan sa imong asawa? 4,000. Okay. Wa piday bayad ng pagpanganak. Kamong kuno'y utong, ug masayon ba? Okay, so, kada anak lang. Kada anak, 5,000. Pakyaw na na, ha? 5,000. Kada anak, 5,000. So mga bana, kung naay inyong anak nga tulo, utangan mo sa inyong asawa og 15,000. Okay. So mao na ang imong binulan nga utang ug kana mo na ang kada anak. Pero naay usa ka butang, wa ko kay balog pilay presyo. Okay. Darita mga kaigsuonan. Sex. Kay kwintahay magkaani nga ang may sweldo mao'y dakog tingog. Ang asawa nga naras balay wa makay tingog. Okay, atong tanong, bayran nato ang atong asawa. Sex. Question mark ang akong ibutang kay di ko kasabot og pila gyud atong ibayad. Okay. Mubase lang tag public price. Public price, okay. Pila man ang buring karon? Pila. Ha? Come on, pila. Oh. Ingon nila 500 kuno. Uy. Mahal na magud ang krudo ron mo nang 500 na ang buring. Kay 500, butang nato 500. Asawa ayaw magsugot og 500, buring baday mo. Limpyo man mo kinahanglan dili 500, 800 per contact. Dayon ang akong hangyo mao ni
Kining sa taas, pwede nimo na ipautang, pero kini cash basis. Tanaw na to, di mag-ekonomiya ang bana mga kaigsunan. Tanaw na to. Pastor Serrano is a very practical lecturer. I don't even need to read books. Apana kung tanawon unsang sitwasyon, makakuha tag leksyon. Abi ninyo mga kaigsunan kung ato ning implementar, tanaw na to, di ba? Ang mga banang tanan, pulos buutan. Mami, hatagi po tag discount. Uy, grabe naman. Grabe naman po na mahala, ana, uy. Kita-kita rebitaw na, discount po na, Isi mo guys, ano na may sales up to 70%. Hatagi po tag 70% discount, uy. Mga kaigsunan, sa tidunanay ako nang pakita ninyo. Kay daghang mga asawa nga dinaog-daog sa balay tungod kay naara sila sa balay. Wala sila'y mga sweldo. Pero di ay mga banaw o ato tang sweldohan, mabangkrap tawa gyud tay kabayad sa atong asawa. Busa kinahanglan ang atong asawa nga walay income o ikaw nga may income, kinahanglan kamong duha mo'y mag-decide sa kagastuhan sa atong panimalay. Busa karong gabi magsugod na mo cash basis mga kaigsunan, ha? Okay. Kung atong pamalandungon mga kaigsunan, ang sikreto nga ikaduha, mao ang pagdapit sa usa nga labaw nga partner, senior partner plan. Unsa man ang senior partner plan? The senior partner plan is the best plan sa pagdumala sa atong kwarta. Unsa man na? The senior partner plan is God is the owner. Ang Diyos mo'y tagiya. Kaya nagingon siya sa Hagyo 2:28, ang salapi ako man, ang bulawan ako man, nagingon siyo ba? Kanang salapi nga inyong gidawat, nagingon ang Diyos, ako na, gipya lamang na nako ninyo. Bosa, nagingon sa Apostol Pablo, sila nga mo'y tagdumala, gikinahanglan nga sila masaligan, that the stewards of God must be found faithful, mga kaigsunan. Unsa man ang simbolo sa Dios nga siya mo'y tag-iya sa mga butang. Sa tanaman sa Eden, ang simbolo nga siya mo'y tag-iya, mao katong kahoy nga ang bunga gidili sa pagkaon. The forbidden fruit is an eternal reminder that God is the owner. That's why he said, this is prohibited because the owner is the only one that can prohibit, mga kaigsunan. Busang bungas kahoy nga gidili, simbolo nga ang Diyos mo'y tagiya. Nawala na ang bungas kahoy nga gidili. Sa pagkakaron, ang simbolo, mga kaigsunan, nga ang Diyos mo'y tagiya. Gitawag ka na sa Biblia nga mao ang tayit. Ikanapulo. Unsay gingon sa balang kasulatan, og ang ikapulo sa yuta, mabinhi mana og mabunga sa kahoy, kini iya sa Dios, balaan kini nga iya sa Dios. Wow! The 10th part is holy. Balaan, mga kaigsunan, ang ikanapulo nga bahin. Unsa pa gingon? And concerning the tithe of the herd of the flock, the 10th one shall be holy to the Lord. Bisag unsa sa atong mga butang, ang ikanapulo nga bahin, balaan ka na, dili na ato, kung dili iya sa Dios. Kay nagingon ang Dios, ang salapi ug ang bulawan ako man. Si Salmista David nagaingon, mga kaigsunan, nga ang matag mananap sa kalasangan, og ang matagbaka sa mga buntod, kining tanan sa yuta og sa pagkapuno ninis kalibutan nga nagapuyo nini, ako man. Kanang mga mananapog bisag unsa, giangkon sa Dios nga siya mo'y tagiya. Gawas pa niya na nagingon ng Diyos sa Deuteronomio 8:18, og hinumdumi nga asiyo ba nga imong Diyos mo'y naghatag kanimo gahom sa pagpangita og salapi. God is the one who give us power to get wealth. Sa imong abilidad karon nga maayo ka mangitag kwarta, kana ang abilidad
gikan sa Dios mga kaigsunan. Gani ang Dios nagpakita nga ang ikanapulo nga bahin mo iya. Unsa man ang ikanapulo? Aniya. Pananglit do na kay kinitaan nga limpyo, gikuhaan na gasto. Ang ikanapulo niya ana, 1 peso is God's tithe. So matag 10 pesos ang piso niya na iya sa Dios. Kung ako mao'y kinitaan nga uskagatos, ang napulo ka pesos iya sa Ginoo. Kung ako adunay uskalibo, ang uskagatos ni ana iya sa Ginoo. Tingali mo yung pastor, murag nagkakadako-dako naman ang atong hatagon. Walay problema kay nagkakadako-dako man pud ang imong madawat. Alkansi ba deta ana nga siyam ang ato usara ang iya sa Dios mga kaigsunan. Ang uban nga magtiayon matingala, asa naman ang kwarta? Dagko mount tatag sweldo, where is the money? Mga kaigsunan, ang mahitabo di ay ni ini mao, honey, where is the money? Ang balang kasulatan na gingon, Haggai 1:9. You look for much, but indeed it came to little. And when you brought it home, I blew it away. Why? Says the Lord of hosts. Because of my house that is in ruins, while every one of you runs to his own house. Gusto mo matipon og daghan, yutay ang inyong natigom. Nagdala mog daghan sa inyong balay, akong gihuyop ug nawala. Nangutana mog ngano, tungod kay samtang kamo nagapadato sa inyong kaugalingon, samtang kamo nakadawat og panalangin gikan kanako, inyong gibiyaan ngang akong balayng alampuanan guba ngawa ninyo tagda. Ladies and gentlemen, that is the very reason, honey, where is the money? It's gone because the blessings was blown kay wa ta magtagad sa atong katungdanan sa atong Dios. Malakay 3:8 niyang tunglo kung dili nato ihatag ang atong katungdanan sa Ginoo. Makapangawat ba ang tao sa Dios? Og kamo nagaingon, sa unsang paagi nga kami makapangawat kanimo. Ako nagaingon kaninyo, kamo nakapangawat kanako pinaagi sa mga ikapulo ug mga halad. Kung di ta maghatag sa ikapulo, di ta mohatag og halad sa tubangan sa Dios, kita nakapangawat sa tubangan sa Dios. We are cursed by God. Apanunsa man ang panalangin mao kini. Dadaan ninyo ang tibok nga kapulo sa balayng tipiganan, aron adunay pagkaon sa akong balay. Sulayin ninyo ako karon, naghagit ang Dios. Try me now, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Sulay ako ninyo karon naginong ang Dios. Kung inyong iuli nga matinumano ng halad o kikapulo, sulay ninyo ako karon. Kaya akong ablihan ang tabuanan sa langit. Ibubo na ako ang panalangin din, wa na'y dapit nga arangan mabutangan. Kung kita magakuha sa bahin sa Dios din ato ulayon, God's part should be first or last? No, it should be first. Kaya nagingon Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. First, the kingdom of God. Busa kung naay salapi, naay kabtangan, unahon nato ang iya sa Dios. Mga kaigsunan, kung atong pamalandungon ang ikatulong nga sekreto, magmalampuso ng atong paninapi, implement a debt liquidation plan. Kinahanglan ato gyon ato bangon ang mga utang, mga kaigsunan. Si San Pablo nagpahinumdum kanato, owe no one anything except to love one another. Ayaw gyud mog pangutang, nganuman tungod kay ang naghulam ulipon sa nagpahulam. Okay? So that's the principle in the Bible. Unsaon nato pag-liquidate ang atong utang? Make a firm decision, no more debt. Karon, sukad karon, waday utang. Sunod, destroy all your credit plans. Just keep one or two if necessary.
Na amoy mga credit card, kung pila na nakabok, sunugan ng uban. Usa na lang ibilin. Kay matintal, magyud ta kay. Nindot magyud ibagnos bitaw. Wagoy kwarta, bagnos lang. Wow! Pagkanindot, hayahay. Pag-abot sa bulan, bayron. Pag di kakabayad, sunod bulan, 3% ang patong mga kaigsunan kada bulan. Sana. Usa pa, maintain payments on current commitments. Kung asa tong kompromiso ka nga bag-o, unaha to. Ilista ang tanang utang, tanaw nimo, asang prioridad mga kaigsunan. Kung kinsa tong isug-isug nga nautangan mo, ito'y imong unahog bayad. Ha? Oh. Katong di kayo maningil, uhay ato mga kaigsunan, kay pwede man to, pero kanang magharumintado na, unaha to mga kaigsunan. Okay. Use all extra income to pay off number 1 as quickly as possible. Kung naamoy mga tinaguan nga kwarta, unahon katong mga kompromiso. Unsa pa? Then apply all cash that would have gone to number 1. Priority 1, 2, 3, 4. Ana, pagkabayar ana sa 1, ang sunod, ang number 2 na po mo'y bayaran mga kaigsunan. Keep repeating this process of elimination. Unahon itong mga utang nga importante, labi na kung naay mga interest, mga kaigsunan. Labi na niya ang mga perindado, the mortgage, mga kaigsunan. Unahon yun na sila sa pagbayad. Dayon, sekreto numero 4. However small, save consistently. Pagtipig yun og kwarta, nga matag bulan, moingon ta, mutipig yun kugos kalibo, pirma mintihag yun na. Magkaunsa-unsa, kailangan mutipig yun, mga kaigsunan. Unsay gingon ni Hari Solomon, go to the ant, you sluggard, consider her ways and be wise, which having no captain, overseer or ruler, provides her supplies in the summer and gathers her food in the harvest. Buos sa mga kaigsunan, tanawa ang mga amigas, walay kapitan, walay mga hipi, apan sa ting-init nagatigom og mga pagkaon, kaysa panahon sa ting-ulan, doon na sila ay pagkaon. Here is the principle that I would like to share with you. It is not how much you earn, but how you manage your earnings is the most important. Ladies and gentlemen, take this as your principle. It is not how much you earn, but how you manage your earning is very important. Dili kung pila ang imong kinitaan, apan giunsa nimo pagdumala ang imong kinitaan. Mauna ang pangnaka-importante. Nakamatikod mo sa opisina ng inyong gitrabahoan, na yung mga dagkog sweldo, di pa mabot ang ting sweldo, nangutang na sa janitor. Kaya nga naman, ang janitor, grabe mo tipig og kwarta. Ang manager, di ka mo mutipon. You see? So, ang pagdumala sa kwarta, maoy importante mga kaigsunan. Sekreto numero 5, mga kaigsunan, make a budget and use it. Ilista ninyo ang inyong mga kagastuhan, itotal. Dahil tanawon sa mga palaliton, prioridad. Ayaw mo pag-adto sa shopping mall or grocery, ngawa mo'y listahan. Magsaligramog memory. May matag bright, parehan ni Dr. Jose Rizal. Malimta nato ng palaliton. Pagwa mo'y listahan, sulod ninyo sa grocery, ang inyong mapalit katong special offer, buy one, take one. Uy, nindot niya. Pag uli niyo sa balay, hala, watay tuyo, watay oil. Ang nadala na noon, ang brief nga tulo ka bukos kagatos. Mauhinoon ang napalit. Basta wa mo'y listahan, mga kaigsunan, delikado. Kaya ang Diyos nagingon ka nato, kinsa man kaninyo ang nagtukod og balay, nga di sa mo lingkod, aron tanaw og pilay gasto. Mutukod ka kunog turi, wa ni mo piya pang kwarta. Unya wa mahuman ang mga tao nga silingan magyaga-yaga nga magingon. Ni ay taong nagtukod og balay, wa kyun taha og pila ang magasto. Sigo na mga kaigsunan. Ano ang budget guidelines? Usaon paghimog budget? Budget should be balanced, expenses within the income. Okay. Next principle. Both spouses should join in budget preparation. Next, God's part should come first. Pilay kinitaan na to. Kuhaan na to ang halad ng kapulo. Ang nabilin, mo ay atong budgeton. Kay kung inyong ulahion ang katungdanan sa Diyos,
usahay mapagan di ta makahatag. Personal allowance for husband and for wife should be included. Kinahanglan na agyo na allowance ang bana. Nagyo allowance ang bana kay na bagyo tay panginahanglan mga kaigsunan. The better financier should administer the budget. Okay diya. Kinsa ang maayo mo tipig og kwarta, himuan ninyong tresurero. Kadtong gastador ayaw ninyong pahikapag kwarta kay di mo makapalit og bugas ana. Kung kinsa ang may mo tipig, mo'y mugunit sa kwarta makaigsunan. Kay mao gani mo tipig ka na magsige kaon-kaon sig palit-palit na watay sudan na ang trabaho ang mga kaigsunan. Okay. Sekreto nga ikaunom, beyond money, let God be the manager of your life. Labaw sa kwarta, ang Diyos mo'y manager sa atong kinabuhi. Si Levi Matthew, to end our presentation tonight. Si Levi Matthew, mga kaigsunan, usa ka Hudiyo nga maniningil og buhis. Siya nagapangkulikta. Tikasan nga tao, kay ang iyang kinulikta para sa iyang kaugalingon ug sa iyang asawa. Adlaw-adlaw nagakakwartahan. Kay niadtong panahon sa iyang pagkakolektor sa buhis, wala pa'y resibo, wala pa'y karbon, mga kaigsunan. Siya rin magbuot pila i-remit sa munisipyo. Siya po'y magbuot pila po'y iyang kuhaon. Tikasan ang maniningil sa buhis ni adtong panahonan. Kada uli mga kaigsunan na Matthew, mangutana ang iyang asawa, honey, how much money? Pila may ato dihang natikoy. Dayon, ideposito nila sa bangko nga tinago-tago sa siyudad Jerusalem. Dili nganlan ang deposito nga Levi Matthew. Nganlan niya dito Jose Pidal o Jose Velarde, mga kaigsunan. Mga tikasan nga mga maniningil sa buhis, mga kaigsunan. Pantapos ni ining tanan nga mga panghitabo. Sige ni Jesus sinakakita kang Levi Matthew. Dito sa pagpaningil niya sa buhis, Jesus Christ saw the tax collector Levi Matthew sitting at the tax office. And Jesus said to Levi Matthew, follow me. Sumunod ka kanako. Giingnan ang tikasan. Giingnan ang kawatan. Giingnan ang limbungan nga si Levi Matthew. Follow me. Follow me. Nagunaho na si Matthew. Kung musunod ko nining taga Galilea nga panday nga pobre, maapil po kog ka pobre. Mawadan kog mga higala. O gani, bisan pag musunod ko kaniya, ang mga Hudiyo nga akong kaaway lang gihapon ako. Dinali-dali kini nga pagtawag sa atong Ginoo. Apan kinahanglan nga ako, dunay panahon sa pagunahuna nini, mauni ang gihunahuna ni Matthew. Kung musunod ko ni ining Jesus nga Nazareth nun, unsay isulti sa akong asawa? Pag uli na ako mingugani, pila na po'y ato dihang natikas, huwag ako ika-intrigo. Naglisod ba si Matthew, mga kaigsunan? Panalipay ko sa pagbalita kaninyo. I'm so happy to tell you the decision and immediate decision of Levi Matthew. Wala siya magunauna kung sa isulti siyang mga higala. Wala siya gunauna nga mahimos siyang kabus. But Luke 5:28 says, and Matthew left all, rose up, and followed Jesus Christ. What a decision. This must be our decision for Jesus Christ. Without doubt, watay pagkabalaka, apan kita musunod sa atong Ginoo, mga kaigsunan. Si Matthew wala magunauna. Christ calls you and me now. And Jesus said, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up the cross and follow me. Mga kaigalaan, mga kaigsunan, ikaw kako nga nagadesidir sa pagsunod sa atong Ginoo nagingon si Jesus, dili ka makasunod kanako kung di ka magdumili sa imong kaugalingon ug magpas-an sa cross. There are many things to deny ourselves when we follow Jesus Christ. Daghang mga butang atong gikonsideran, atong higala, atong ginikanan, atong hinigugma, atong trabaho. But just like with Levi Matthew, he followed Jesus Christ immediately.
God's economic is there is no greater motivation to give than the cross. Alang sa langit ang iyang ekonomikanon nga kwenta dili kwarta, kundi kung unsay ang gihatag nga pinakabugat mao ang cross, ang kamatayon ni Jesus. Sa pag-adto namon ni Mrs. Serrano sa Jerusalem, usa sa mga dapit nga mong natuan mao ang Calvary. Perting taas ang linya sa mga turista. Wala na ang cross nga nagtindog. Apan sumala sa mga historian ug sa mga gikabilin-bilin nga mga hiskot sa mga Hudiyo, kini nga dapit mao ang dapit mga kaigsuonan nga nalansangan ni Jesus. Karon gisiminto kini siya niya, gibangagan kini diha nga diha gyud nagtindog ang cross. Nagkasamok gani mini atong panahon na kay ambot taga-asa tong nga tawo kay di man may makasabot yang sinultihan. Pag-abot sa bahin kay igor man gyud mamulili sa mga bangag. Wa man mulili ang tawo, gikuot naman hino niya ang bangag niya, nagsige na magbakhog hilak mga kaigsunan. Nagkuhag panyo ang mga tao niya, iyang giluklok dito sa bangag, iyang gitrapos bangag dayon, iyang gitrapos siyang naong, gitrapos siyang tuhod. Nag-ingon na ang turist nga lakaw na di man makasabot og giningles. Giguyod siya, ambot sa gisulti aron yung isugas tao mga kaigsunan, di may magkasinabot. Para akong nakita ang tao, grabing hilak niya nga nihikap sa bangag sa cross ni Jesus. Pagkadako ang gihatag sa atong Ginoo, ang walay mulabaw nga gasa sa Dios nga gihatag kanato was the gift of Jesus at the cross. That was the gift to the world. Pila ra may gipangayo sa Ginoo nato? 1/10. Ikanapulo ra dahil mag-anugon pagyud ta. Ikanapulo ra gyud ang gipangayo sa Ginoo. Samtang kang Jesus, his whole body was hanging at the cross. Why should we be selfish when God is only asking 1/10 of what we have? Why? God has given all. His life, His blood, His body was given to us. Ang gipangayo ras Ginoo, ikanapulo ra gyud. Yes. Ang ganti kang Matthew mga kaigsunan, nagyunom balang kasulatan nga misunod siya. Didto sa bagong Jerusalem, in the city of Jerusalem, the foundations, there are 12 foundations of the wall. And every foundation of post, the names of the apostles, 12 apostles, are engraved there. Ladies and gentlemen, one of the pillars of the wall of city of Jerusalem is the name Levi Matthew. Mao ni ang ganti nga gihatag sa Dios kanato. Matthew's name will be one of the 12 foundations of New Jerusalem. Nining yutanon nga ganti mga kaigsunan, nagaingon din ang Ginoo. In Matthew 19:29, and everyone who has left houses or brothers or sisters or mother or father or wife or children or lands for my name's sake shall receive 100-fold. Kung kinsa ang magabiya sa iyang panimalay, magabiya siyang asawa, magabiya siyang kabataan, magabiya siyang kabtangan tungod kay siya mibarog sa pagsunod sa atong Ginoo, siya makadawat sa ginatus ka mga pilo nga panalangin sa atong Ginoo. And I will say to my soul, Soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. Mao na yung filosofiya sa kalibutan. Magatigo magdagang bahandi, maglipay-lipay, magkaon-kaon, maghubog-hubog, maglipay-lipay. Panagingon Diyos, but God said to him, Fool, this night your soul will be required of you, then whose will those things be which you have provided? Tao nga buang-buang, nagtigom ka og salaping bahandi ninyo tanga labang daghana. Kuhaon ko ang imong kinabuhi karong nga gabi, kinsa may magpahimulos sa kabtangan nga imong
bilin. Mga kaigsuonan, ang bahandi ng atong tipigan ang atong relasyon sa atong Ginoo. I would like to invite each one of you to think that to follow Jesus Christ is to deny ourselves. To follow Jesus Christ is to make some sacrifices. Christ's invitation tonight is that nothing between my soul and my Savior. Nothing between. Wala, gyoy makapataliwala ka na to. Let it be, mga kaigsunan, nga ang kwarta, dili makababag sa pagsunod nato sa atong Ginoo. You might be a millionaire tonight sitting down there. You might be receiving a good sum of your salary. Aparay gitugot, nga ang kwarta mo ay makababag sa pagsunod nimo sa Ginoo. God is only asking 1/10 of it. O didto unya sa eternidad, to end our presentation tonight. My heavenly reward is, in Revelation 2:10, be faithful unto death, and I will give you crown of life. Ladies and gentlemen, money is immaterial. You cannot bring a single cent to heaven. You cannot. Di gyud kakadala, bisag piso na lang paingon sa langit. Di gyud kakadala sa imong bangko, kay wanay bangko dito sa langit. Apan ang ganti lang ihatag sa Dios kanato is life eternal. Kita nga mudawat ining ganti sa koronas kinabuhi, sakop sa panimalay sa Dios. Panimalay sa Dios nga di nagkasud ang usag-usa. Panimalay sa Dios nga kita nahinluan tungod sa iyang dugo.